May dalawang tao tayo sa video na ito ng mga taong pinatay nang dahil sa mga napakababaw na rason. Ating alamin ang mga sirkumstansya ng pangyayari at kung ano ang dahilan ng mga salarin sa kanilang pagpatay. Magandang araw at welcome mga kakantuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Simulan na natin ang kwento. Sa hilagang bahagi ng Mindanao, matatagpuan mo ang probinsya ng Agusan del Sur. Binubuo ito ng 13 na municipalities at isang syudad na may kasalukuyang populasyon ng lagpas sa 730,000 katao. Nitong nakaraang 2 buwan lang, gabi ng Sabado, November 25, 2023, binulabog ang isang tahimik na barangay ng isang karumal-dumal na krimen. Nang gabing iyon, inimbitahan ng isang ama sa barangay Kulambugan ang kanyang mga kaibigan sa bahay para sana sa simpleng pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Sila ay nag-inuman at masayang nagkwentuhan hanggang sa sila ay malasing. Nang lumalim pa ang gabi, nagpasya na ang iba na umuwi, may iilan na nagpatuloy sa pag-inom, habang pumasok naman na sa kwarto ang ama upang matulog dahil naparami na rin ito ng inom ng alak. Ilang minuto lang pagkalipas nun, bigla na lang silang may narinig na sigaw mula sa balkonahe. Mabilis silang tumakbo patungo sa pinagmumula ng sigaw upang tingnan ito at nagulantang siya pagkakita niya ng anak niyang dalaga na nakahandusay na sa sahig, tadtad ng taga at naliligo sa sarili nitong dugo. Ang biktima ay kinilala bilang si Rezaline Salahay. Sino ang pumatay rito at ano ang kanyang dahilan para gawin ang karumal-dumal na krimen? Si Rezaline Coria Salahay o mas kilala sa palayaw na Langlang ay isang 22 years old na dalaga na ipinanganak noong June 2, 2001. Nag-aaral ito ng kursong elementary education sa Caraga State University at graduating na sana nitong taong 2024. Hindi na nila kasama ang kanyang ina at dahil only child lang din ito, dalawa na lamang silang naninirahan ng kanyang ama sa kanilang tahanan. Nagtatrabaho bilang magsasaka ang ama nito at iyon ang pangunahing hanap buhay ng pamilya. Sa buhay naman ito sa kolehiyo, marami itong naging mga kaibigan sa kanilang universidad na makikita rin sa mga post nito sa kanyang social media na siya ay isang klase ng tao na masayahin, palangiti at magiliw. Hindi ito nagdadalawang isip na mag-post ng pagsuporta para sa mga taong malapit sa kanya, maging ito man ay para sa mga contest o kahit sa mga bagay na kanilang narating. Masipag mag-aral at matalinong dalaga si Rezaline na may pangarap na maging isang guro. Sa katunayan, magtatapos ito sana bilang cum laude sa darating nilang graduation. Subalit sa kasamaang palad, hindi na pala ito makakapagmarcha sa ibabaw ng stage at hindi na rin makakaabot sa Pasko. Ayon kay Police Captain Joel Ablan na hepe ng Sibagat Municipal Police Station, noong araw ng Sabado, November 25, 2023, walang pasok ng araw na iyon si Rezaline at birthday rin ng kanyang ama. Ang bahay nila ay matatagpuan sa Purok 4, Barangay Kulambugan, bayan ng Sibagat, Agusan del Sur, at doon din inimbitahan ng kanyang ama ang mga kaibigan at kapitbahay nito upang magdiwang kasama niya. Nagsimula ang kanilang inuman mga bandang hapon at nag-enjoy naman ang lahat sa simpleng beer at pulutan. Isa sa mga bisita nila noon ay ang 34 years old nilang kapitbahay na si Ricky Abarquez na medyo matagal na ring kaibigan ng ama. Nakatira lamang ito malapit sa kanila kasama ng live-in partner niya na taga Pagadian City. Nang gabing iyon, napag-utusan di umano ito ng ibang nilang kainuman na magsaing ng kanin para sa kanilang salo-salo. Sumunod naman ito at nagpunta sa kusina upang magluto, pero habang nandoon, pinuna daw ni Rezaline ang estilo niya sa pagsaing. Ang ginawa niya kasi, nagpakulo muna siya ng tubig bago dinagdag ng dahan-dahan ang bigas. Tinanong ni Rezaline kung ano ang kanyang ginagawa at pinagsabihan siya nito ng tamang paraan ng pagsaing. Gayunpaman, ang pagpunang ginawa ng dalaga ay ikinasama pala ng kanyang loob at kinimkim niya iyon ng buong gabi. Kalaunan, nang ang mga bisita ay nagpasya ng umuwi, hinintay niyang makatulog ang ama ni Rezaline na pumasok na sa kwarto dahil sa kalasingan bago bumalik sa loob ng bahay.
Hindi ito dumaan sa main door kundi sa kusina at doon niya na rin nakuha ang itak na ginamit niya sa pag-atake sa dalaga. Tinambangan niya si Rezaline habang ito ay nagliligpit malapit sa balkonahe kung saan bigla na lang niya itong inatake ng taga sa iba't ibang bahagi ng katawan. Dead on the spot agad ang dalaga ng puntong iyon habang siya naman ay hindi na rin nagkaroon ng pagkakataong tumakbo dahil may nakakita sa kanyang testigo. Nang siya'y arestuhin ng pulisya at dalhin sa estasyon, hindi na ito nagpaligoy-ligoy pa at agad na umamin sa nagawa niyang krimen. Nang tinanong nila kung bakit niya iyon nagawa, sumagot lamang ito na ikinasama talaga ng loob niya nang pinagalitan daw siya ni Rezaline dahil sa estilo niya ng pagsasaing at wala na siyang iba pang motibo. Agad nila itong sinampahan ng kasong murder at kasalukuyan siyang nakakulong habang naghihintay sa paglilitis ng kaso. Sa pag-iimbestiga pa ng pulisya, napag-alaman din nila na dati nang may kaso pala itong kinakaharap kaugnay sa illegal possession of a firearm at nakulong sa Pagadian City. Gayunpaman, nagawa niyang makapagpiyansa kaya ito nakalaya. Ngunit sa pagkakataong ito, siguradong mabubulok na siya sa bilangguan dahil sa walang awa niyang pagpaslang kay Rezaline. At kapag siya ay napatunayang guilty sa kasong murder, maaari siyang mapatawan ng sentensyang habang buhay na pagkakakulong. Ang nakakalungkot lang sa kasong ito dahil sa mababaw na dahilan, nagtapos ang buhay ng isang dalaga na may naghihintay pa sanang magandang kinabukasan. Mag-ingat po tayo sa mga pinapapasok natin sa ating tahanan dahil minsan kapag may alak ng kasama, hindi na nakakapag-isip ang tao ng tama kahit pa ito ay sarili mong kaibigan. Dumako naman tayo sa probinsya ng Cebu para sa ikalawa nating kaso. Ang Cebu ay kinokonsidera isa sa pinakamaunlad na probinsya sa buong bansa. Kilala ito sa mga magagandang baybayin, underwater attractions at mga historical site. Bago pa man nagtapos ang taong 2023, isang pamilya sa lugar ng Talisay City, Cebu ang humarap sa isang malagim na trahedya. Ang nakakatindig balahibo pa nito, ang buong pangyayari ay nakuhanan sa CCTV. Isang araw pagkatapos ng Pasko, December 26, 2023, nagtapos sa pagluluksa ang taunang pamilya Reyes dahil sa isang sakim at makasariling lalaki. Bandang alas 7 ng gabi, ang buong pamilya ay nasa bahay lamang at nagtatabas naman noon ng niyog ang ama ng tahanan na si Hermogenes Reyes sa labas ng kanilang bahay. Di tumagal, nakita sa CCTV na may isang lalaking pumasok sa kanilang gate. Nakasuot ito ng takip sa kanyang muka at may dalang itim na maliit na balde sa kanyang mga kamay. Kitang-kita rin sa video na dahan-dahan itong lumapit kay Reyes bago inilabas ang dala niyang baril at pinutok iyon sa negosyante. Bagaman ito ay natamaan ng bala, nagawa pa niyang itapon ang hawak niyang itak sa lalaki at habulin ito sa labas ng gate. Ang kanyang asawa na narinig din ng pagputok ng baril ay sumunod kaagad sa labas pero doon na niya nakita na nakahandusay na si Reyes sa kalsada. Nakatakbo na rin papalayo noon ang hindi pa nakikilalang suspect. Ang tanong sa isipan ng pamilya, sino ang gustong pumatay sa kanilang ama at bakit niya ito ginawa? Bago yan, kilalanin muna natin ang biktima. Si Hermogenes Reyes o mas kilala sa palayaw na Mines ay isang 55 years old na negosyante na ipinanganak noong March 18, 1968. Biniyayaan sila ng kanyang asawang si Julieta Reyes ng 4 na anak at mailalarawan silang isang masayang pamilya. Simpleng tao lamang si Reyes na nagnanais na maging isang mabuting ama at asawa. Siya ay mapagkumbaba at hindi nag-aatubiling tumulong sa ibang tao lalo na kapag kaya niyang magbigay. Paglalarawan pa ng mga kapatid nito, napakabait daw niyang kuya at sadyang maalaga. Tubong Cebu si Reyes at dito na rin niya piniling magkapamilya. Naninirahan sila sa Sitio Bahada, Barangay Tabunok, Talisay City. Pagtitinda ng niyog ang naging kabuhayan ng pamilya at kasama ng kanyang asawa, nagtutulungan sila para mapunan ang pangangailangan ng kanilang mga anak. Matagal-tagal na rin itong nagnenegosyo ng niyog kaya nagkaroon na siya ng maraming suki. Isa sa mga customer niya ay ang bibingka seller na si Joseph James Abarquez. Si Joseph ay pamilyado na ring tao na may maliit pang mga anak. Matagal na itong suki ng mga Reyes kaya kilalang kilala na siya ng pamilya.
Sa pagkagulat pa nila, pangalan niya ang huling binanggit ng biktima bago ito nawala ng buhay. Ayon sa asawa ni Menez na si Julieta Reyes, bagaman suki na nila si Joseph, ito ay may patong-patong na utang sa pamilya hanggang sa umabot na ito ng 3,000 o 3,000 pesos. Dahil doon, gusto raw sana ng kanyang asawa na magbayad muna ito ng utang bago umorder muli ng niyog. Gayunpaman, mukhang hindi nagustuhan ni Joseph ang paniningil ni Reyes sa kanya. Ikinagalit niya ito kaya plinano niya ang pagpatay sa negosyante. December 26, 2023, araw ng Martes, isinakatuparan niya ang kanyang malagim na plano nang pumunta siya sa bahay ng biktima. Dala-dala niya ang pistol sa kanyang mga kamay at nang walang pagdadalawang isip, pinaputukan niya ito kung saan natamaan niya sa dibdib ang biktima. Sinubukan pa nilang itakbo si Reyes sa hospital pero sa kasamaang palad, siya ay idineklarang dead on arrival. Ang suspect naman ay nakatakas pero agad din itong hinanting ng mga pulisya. 5 araw lang pagkatapos ng pamamaril, noong December 31, 2023, wari ba ito'y hinabol ng karma nang napag-alaman nilang si Joseph Abarquez ay dinala sa hospital na kritikal ang kondisyon. Nasaksak di umano ito ng ilang beses ng sarili niyang tiyuhin pagkatapos siyang mahuli nito na nagnanakaw sa kanilang bahay. Ayon pa sa police chief ng Talisay City na si Lieutenant Colonel Wayne Magbanwa, isinailalim na nila si Abarquez sa hospital custody. Sa ngayon, 50-50 pa ang kalagayan ni Abarquez pero sa puntong ito ay bumuti ang kondisyon, nakahanda na ang Talisay Police na arestuhin ito. Hiling rin ng pamilya na makamit nila ang hustisya at mapurusahan ito sa ginawa niyang pagpatay sa kanilang mahal sa buhay. Kung sakali mang ito ay makarecover, haharap ito sa kasong murder at maaaring maparusahan ng habang buhay na pagkakakulong. Ang labi ni Reyes ay inihatid ng kanyang pamilya sa huling hantungan noong January 7, 2024 sa St. Francis of Assisi Cemetery sa Naga City. Labis na lungkot at bighati ang naramdaman ng pamilya sa pagkawala ng haligi ng kanilang tahanan. Masaya pa nilang ipinagdiriwang ang Pasko pero hindi nila inakala na iyon na rin pala ang huling araw na makakasama nila ang ama sa okasyong ito. Sa ngayon, ginagawa nila ang lahat para maibigay ang nararapat na hustisya para kay Reyes laban sa taong kanilang tinulungan dati pero siya rin palang magtatraidor sa kanila sa huli. Asawa ko, baka mabuhay pa. Sumisigaw ako. Wala nagatulong. Sana mo surrender lang ka. Bakit mo ginawa? Nakatulong pa kami sa iyo. Nakatinda ka na walang puhunan. Tapos yan pa ang ginawa mo sa asawa ko. Para sa akin naman, napakababaw lang na dahilan ang 3,000 pesos para magdesisyon kang pumatay ng tao. Kung iisipin, hindi mo lamang tinanggalan ng ama ang isang pamilya, kundi maging ang sarili mong mga anak ay lalaki rin ng walang ama sa tabi nila. Ang mga problema ay maaaring mahanapan ng solusyon pero kailanman hindi solusyon ang paggawa ng isang krimen. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa araw na to. Anong masasabi ninyo sa mga kasong ito? Kung nagustuhan niyo ang video na ito, maaari niyong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli, salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod mga kakwentuhan.